Hello and welcome nga sa ating bagong channel. Ngayon nga ay ating alamin kung gaano kalakas si James Lee o Lee Ji-yeon. Ang video na to ay summarize natin o i-breakdown natin ang kanyang potential. Meaning, hindi kasama ang kanyang role sa screen time. Okay, simulan na natin. Alam naman natin ang pangalan na James Lee at Lee Ji-yeon ay siya lang naman ng tao na yon. Magkaiba pangalan pero parehas na personalidad o pagkatao. At karamihan sa manhwa reader ay alam yan. Pero may mas malalim pa na dahilan at ilan sa nagbabasa ay di pa ito alam. Ang pangalan ng Lee Ji-yeon ay ang totoo niyang pangalan. Ginamit niya lang ang pangalan na James Lee para itago ang kanyang nakaraan bilang isang first generation legend at ang madilim niyang connection kay Charles Choi. Well, di ko na isasama dahil mahaba ang kwento na yon. At isa pa, may ilang teorya pa na may kinalaman si James Lee sa pagpatay kay Garpyeok Kim. Yes, tama narinig nyo, ang tatay ng Kim brothers, sina Jake at Gaetay nga. Well, theory pa lang naman ito at wala pang malinaw na confirmation. Ngayon, malinaw na sa iba kung bakit dalawa ang kanyang name sa buong kwento. So, dito nga papasok ang ating kwento. Gaano nga ba kalakas si James Lee? Si James Lee, isa sa valuable character sa series ng Lokisim. Kinikilala siya bilang The Legend of First Generation. Yes, isa siyang legend. Binansagan siya ng legend dahil sa napakambihira niyang lakas at malaking nga epekto o impact niya sa mundong first generation. Para mas malinaw, sa kwentuhan ng Lokisim, mayroong mga rehiyon pinamumunuan ng isang king. Para malinaw sa atin, ang king pala ay hindi basta na malakas lang. Sila ang itinuturing na pinakamapangyarihan sa kanilang teritoryo at sinusunod ng iba pang mga fighter sa lugar na yon. Ang bawat king ay may kakaibang estilo sa pakikipaglaban at kakaibang lakas na nagpapatunay na kung bakit sila karapat-dapat na mag-isang titulo na king. Ang alam pa lang natin na king na tinalo ni James Lee that time ay sina Seok Duwang, ang King of Suwon, Jin Chang-kwak, King of Seoul, Suk-ji, King of Daegu, Taisoma, King of Ansan. Hindi biro ang kanilang potensyal pero nagawa pa rin talunin ni James Lee at yan palang malinaw na nakita natin sa manhwa. Sa physical ability, si James Lee ay compare sa ibang karakter, iba ang level ang kanyang bilis. One of the reason dahil sa unique ng technique niya ay ang invisible attack. Yan nga lang ang karakter na may ganitong ability pero si James Lee ang pinakabihasa gumamit nito. Sabay mo pa ng liksi niyang kumilos kahit di nakakagulat kahit kaskas sa kanyang itsura nung nilabanan niya ang Gen 1 except kay Seonji sa buong serye na never pa pinakita sa atin na natalo si James Lee sa one-on-one fight. Isa rin sa advantage niya sa laban bukod sa bilis at liksi ay ang kanyang IQ. Si James Lee ay isang genius. Talino ang nagbibigay sa kanya ng malaking advantage para manalo sa laban. Si James Lee kasama siya sa 10 genius ng karakter sa buong serye and currently as a top 5 ranking siya sa malalakas na karakter sa Lokisim. Huli natin nakita sa kasalukuyan si James Lee ay nabubuhay sa ilalim ng pagkatao ni DG, isang sikat na K-pop idol na nagmamay-ari ng isang malaking entertainment company. Ang kanyang pagiging DG ay ginagamit niya upang itago ang kanyang nakaraan at magkaroon ng kapangyarihan sa lipunan na isang paraan upang makontrol ang mga bagay mula sa itaas. And that's why kung bakit may pag-connection siya kay Kitay Kim. And mahaba na rin ang kwento about dito. And ito lang naman ang nalalaman ko. Kung may gusto ka i-share, paki-comment na lang at babasahin ko yan. And for now, marami naman sa inyo may access sa mga or anuman site na binabasa nyo. And for sure, alam ko marami sa inyo nabasa ang manhwa na yon. At andito lang naman kayo para sa aking insights, thoughts, opinion, or kung ano pa man meron sa akin. At kung ikaw ay isang fan ng Lokisim at nasatisfied ka sa aking content, huwag lang nood, mag-subscribe ka na rin at pangipindutin na lang ang notification bell. Malaking natulong yan para makaangat ang ating channel. At palagi kang updated sa paparating natin na new upload. So yun lang.